Almighty Father, ang aming mga puso ay patuloy nagsumasamba sa inyo. Maapaw ito sa kaligayahan, Panginoon, sapagkat kayo ang naglagay sa aming puso ng ganitong kagalakan sa inyo. At bilang inyong mga anak, it is our great privilege to come before your throne of grace. Salamat dahil kayo ang kumakatagpo sa amin. Ano man ang aming kalagayan, Panginoon, pinapaalala ninyo na kayo ang tunay na dapat maging sentro ng lahat ng aming pagsamba, ng aming buhay, ng lahat ng aming ginagawa at iniisip. Lord, we owe everything to you. At totoo nga po, Panginoon, kulang ang mga pasasalamat at pupuri na pwede namin ipagkaloob sapagkat kayo ang tunay na dakila sa lahat at walang hanggan namin Diyos. And yet, we pray, O Lord, do forgive us sa mga pagkakataon na hindi gayon ang aming damdamin, sa mga pagkakataon na mas maraming bagay kaming pinapahalagahan. O Lord, ibalik niyo kami sa tamang kaisipan at puso upang kayo maging sentro ng aming pagsamba. Tatagpuin niyo kami sa maikling panahon ng aming pag-aaral, and be thou exalted in the midst of your people. For in the Lord Jesus' name this we pray. Salamat po, and you may be seated. Amen. It's good to be back in the house of the Lord. At sana nga po ay inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa Kanya. Turn with me in your Bible. Samahan niyo po ako sa John chapter 14. John 14 verses 12 to 14. In English it says, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it." Sa Filipino version, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Doing greater works." Ang paggawa ng lalong dakilang mga bagay. And may the Lord be pleased to bless us as we study His Word. Now, kung mapapansin nyo, sa pagbasa pa lamang natin ng mga talatang ito, sana makikita nyo na agad na ang mga salita ng Panginoon ay kamangha-mangha. Diba? Habang binabasa nyo, sana nauunawaan nyo, ang mga binitiwang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay nakakamangha o nakakagulat. Hindi siya ordinaryong mga salita na parang pwede lang lumipas sa atin. Hindi. Kapag naunawaan natin to, hopefully maging excited yung mga puso natin, lalo na kung maisip natin, hindi lang ibinigay ng Panginoon ng mga salitang ito sa kanyang mga apostol o sa mga unang mga alagad, pero sa bawat tunay na mga mananampalataya o yung mga Kristiyano kahit sa panahon natin. Pero para maintindihan natin at ma-apply ang mga salitang ito sa ating buhay, kailangan muna, at least may dalawang bagay tayong dapat sagutin. Ano yun? Unang katanungan, what does it mean to do greater works? Ano nga bang ibig sabihin na tayo ay gumawa ng lalong dakilang mga bagay? And secondly, how can we do these greater works? Paano naman natin magagawa ang lalong mga dakilang bagay na ito na sinasabi ng ating Panginoon? Now, as a backgrounder, kung alam ko ang John chapter 14, it's a very familiar chapter for many of us. Napakagandang kabanata nito sapagkat dito ini-encourage ng Panginoon ang kanyang mga alagad dahil malapit na siyang umalis.
And remember, kung maisip natin sa isip at puso ng mga alagad, marahil may pangamba sila. May takot sila. Bakit? Nakasama nila ang Panginoon. Nakita nila siyang magministeryo. Nakita nila papaano siya magpagaling. Nakita nila at narinig nila siyang magturo. Tapos ngayon, malapit na siyang umalis. Mayroong ganung pangamba. Kaya, ini-encourage ng Panginoon ang mga bagabag nilang kaluluwa, ang mga puso nila na pwedeng nag-aalala sa mga panahon ito. At sabi ng Panginoon, ipinaghahanda niya sila ng dakong kalalagyan or yung dwelling place sa ating King James, mansions, to encourage their hearts. And then, He declares a very, very important truth. Sino sa atin ang hindi nakakaalam ng verse number 6? John 14:6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya lang yun. Siya lang yung daan, ang katotohanan at buhay. Kaya siya lang ang dapat pagtiwalaan ng tao para sa kaligtasan kung tayo makakarating sa Ama. Wala nang iba. And then, he mentions this passage na ating binasa in verses 12 to 14. Nung malalaman natin kaagad gaano kahalaga ang mga salitang ito, dahil binanggit ng Panginoon yung mga salitang verily, verily. Sa ibang rendition, truly, truly. Sa Tagalog, katotohanan, katotohanan. Ang mga salitang ito ay galing sa Greek word actually na amen, which, translated sa ating English term, amen. Or ang iba ang basa, amen. Ibig sabihin, ito ay pagsang-ayon. It is to express complete or total agreement. Huwag kayong mahihiya kapag ka nag-a-agree kayo sa ipinapangaral na salita ng Diyos, lalo ng ating mga kalalakihan should be bold enough to say, amen. Kasi totoo ang sinasabi. Huwag niyong gagamitin yung term amen kapag may nadulas. May mga ganun, nadapa. Amen. Ano yung gusto mo ulit madapa? Hindi, no? You are in agreement with a certain statement. Oo, tama yan. Pero higit pa doon, nung ginamit ng Panginoon ang salitang verily, verily, o katotohanan, ibig sabihin, alam niya ang ibig sabihin nito personally. He has first-hand knowledge about this and he has the authority to say this. Siya ang may karapatan na magsabi ng mga salitang ito. Kaya the next time makita niyo ang term na ito, verily, verily, or truly, truly, katotohanan, katotohanan, alam niyo yung mga susunod na sasabihin ay napakahalaga. Sa susunod, makikita natin, sino ba ang tinutukoy ng Panginoon? Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin. He that believeth on me. Of course, originally, it referred to the apostles and the disciples of our Lord at that time. Pero alam naman natin, by extension, hindi lang sila ang sasampalataya sa Panginoon, kundi tayo rin. At marami pang tatawagin ng Panginoon. So, hopefully, makikita natin, may connection sa bawat isa sa atin to kung tunay tayong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito para sa mga nagsasabi lang na Kristiyano pero hindi totoong Kristiyano. Yung mga nominal Christians. Hindi ito para sa mga superficial, mababaw ang pagtanaw sa Panginoon at hindi alam kung talagang anak siya ng Diyos o hindi. Hindi. Ito ay para sa mga tunay na mga anak ng Diyos. At ano ang kanyang pangako? Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Again, pag binasa natin ang Biblia, makikita natin ang mga tagasunod ng Panginoon at that time, nagawa nga nila yung mga ginawa ng Panginoon. Nakagawa sila ng ilang himala, na ipangaral nila yung salita niya. In fact, kahit yung mga kalaban ng Panginoon, takang-taka sila nung nakita nila pagkatapos na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at nabuhay ng muli,
At ang mga tagasunod ng Panginoon ay nagpatuloy na ipangaral ang salita niya. Takang-taka sila sa malaking pagbabagong nakita nila. Yung dating mga takot na mga alagad, naging matapang. Kitang-kita nila kung paano sila ay nakasama ni Jesus sa ilang panahon. Sa Acts chapter 4, verse number 13, ito ang nakatala. Acts chapter 4, verse 13. Nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan, at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. Doon sila nagulat. Kahawig na kahawig ng paraan ng Panginoon yung kanilang mga ginagawa. Kung paano sila mangaral at marahil nagpagaling, nakasama nila si Jesus. I wonder, sa mga nagsasabing Kristiyano ngayon sa atin, wala pa tayong sinasabi na ako ay Kristiyano. Hindi pa tayo nagpapakilala. Pero malalaman ba ng tao na tayo tagasunod ni Jesus? Meron ako minsang nakilala during college days. Dalas ko siya nakikita, casual lang. Tapos later, sinabi niya sa akin, Christian din ako. Laki ng pagkagulat ko, ha? Kristiyano ka? Ibang-iba no? Wala akong makitang difference. I mean, is that who we are? Pag wala tayo sa church, hindi mahahalatang Kristiyano. Sila kitang-kita sapagkat binago sila ng Panginoon. They were just like their master. At nagawa nila yung mga bagay na hindi nila kayang gawin. Alam ng mga tao, napaka-ordinaryo mga tao dito Wala nang pinag-aralan mababa ang tingin. Pero nung nagsimula silang mangaral sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, tagasunod sila. Jesus, yun ang napansin. Oh my friends, huwag tayong makontento na napakalayo na ng definition natin of Christianity at hindi na hawig sa Panginoong Jesucristo. Unang leksyon na matututunan natin dito pa lang. Hindi inaasahan ng Panginoong Jesucristo na pag-alis niya ay magkakawatak-watak ang kanyang mga tagasunod. Ang inaasahan niya, magpapatuloy silang magkakasama at gagawin nila yung mga gawain na kanyang ginawa at ipagpapatuloy nila hanggang maabot nila ang maraming mga tao. Yun ang inaasahan ng Panginoon. Pangalawa, in application hanggang sa panahon natin, ang mga totoong tagasunod ng Panginoong Jesucristo, mark this, ay dapat nagpapatuloy na aktibo sa paglilingkod, sa pagsamba at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ganon ang mga totoong tagasunod ng Panginoon. Ang mga totoong tagasunod ng Panginoon hindi makukontento na nag-profess akong Kristiyano, pero the rest of my life, hindi ko ipapakita ang Kristiyano ko. Wala akong sigasig para sa Panginoon. That's the kind of Christianity you believe in? Baka naman maling ebanghelyo ang napaniwalaan mo. See? So, we can learn a lot from this. Gusto ng mga tunay na mga alagad ng Panginoon na magpatuloy at sumunod ng masigasig sa Kanya para, of course, sa kalulatian ng Diyos at para sa ikabubuti ng marami pang mga tao. Is that a description of all of us Christians? Now remember, hindi inaasahan sa ating mga Kristiyano ngayon na gumawa ng mga himala. Hindi inaasahan na gumawa tayo ng mga bagay na kamangha-mangha o maging napakagaling mo sa lahat ng bagay. Hindi yun ang inaasahan. Sapagkat di naman natin magagawa yung ginawa ng Panginoong Jesucristo ng mga himala. Wala tayong mababasa sa Bible na sinabi ng Panginoon, lahat yan gagawin nyo. Wala na yan. In fact,
Sa panahon ng mga apostles, kailangan nila yung tinatawag na sign gifts. Ito yung mga patunay na sila ay galing sa Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos nasa kanila dahil nagsisimula pa lang ang iglesia. Kaya sila nakagawa ng mga himala. Kaya sila nakapagsalita sa iba't ibang wika sa panahon yun. Nagawa nila sa kapangyarihan ng Diyos dahil sila ang mga tinawag ng Diyos para ipagpatuloy yung kanyang gawain. Nagsisimula pa lang ang iglesia. Pero nung matapos na ang salita ng Diyos, hindi inaasahan ng Diyos na bigla ka na magsasabing, nagpakita ang Diyos sa akin. O nagpahayag siya ng bagong kautusan. Wala naman sa Bible. O meron ng itinalagang dapat tawaging apostol o anak ng Diyos. Walang ganun. Tapos na yun. Para sa atin, gusto ng Panginoon as modern day Christians, magpatuloy tayo sa mga itinuro ng Panginoon na mga gawain. Gaya ng pagpapakita ng pag-ibig. Tandaan nyo, in the number 1 mark na tayo tagasunod ng Panginoon, kung tayo ay magkakaroon ng pag-ibig sa isa't isa, gaya ng pag-ibig niya sa atin. Hindi kaya ito na mga wala sa Panginoon. Andyan din yung pagpapakita natin ng compassion. Magkakaroon ka ng kabigatan at awa sa mga taong nangangailangan. Matututo kang magsalita ng mahinahon, ng may mabubuting mga salita, mga encouraging words para tulungan, lalo na ang mga tao sa kapanahong sila'y nabibigatan. Pwede nating ituloy. At lalong-lalo na, pwede nating patuloy ibahagi ang Ebanghelyo sa napakarami pang taong napapahamak. Kailangan nila na makilala ang totoong tagapagligtas. Pwede nating ituloy. Ilan sa atin ang nagpapatuloy? Remember, ang Panginoong Jesucristo ang tinatawag na our greatest example, pinakadakilang halimbawa para sa atin. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 21, 1 Peter 2:21, "For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps." Sa Filipino. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Ito ang tunay na panawagan ng Diyos sa mga anak niya, sa mga Kristiyano, na maging kagaya ng Panginoong Hesukristo. Ano man ang ibig sabihin nun? Kailangan siya ang nakikita sa ating mga salita, sa ating gawa, at maging kung kinakailangan sa panahon ng pagdurusa para sa pagsunod sa Kanya, handa tayong gawin yun. Lalakaran natin yung nilakaran ng Panginoong Jesucristo. Kung ako ay Kristiyano, dapat kong tinanong, Panginoon, ako ba'y lumalakad ayon sa inyong tinuro at ayon sa inyong halimbawa? Kung hindi, naway maging panalangin natin, Lord, tulungan niyo po ako. Ayoko lumakad sa sarili ko dahil tagasunod niyo na ako. Pero, hindi siya nagtatapos ang pangako ng Panginoon. Sa ikalawang bahagi ng verse number 12, bukod sa gagawin natin yung ginawa niya, sabi niya, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Sa unang basa at unang dinig, parang napaka-imposible namang gawin yun. Mahigitan ba natin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Siya yung anak ng Diyos, wala naman tayong kakayanan kagaya niya. So kaya, pag una mong tinignan, parang hirap naman nun. Imposible yata yan. Kaya kailangan linawin natin. At dito papasok yung una nating tanong kanina. What does it mean to do greater works than Him? Ano bang ibig sabihin na gawin natin ang lalong dakilang mga bagay na kaysa sa Kanyang mga ginawa?
Una, linawin natin. Sinabi nga natin, hindi ibig sabihin na kung gagawin mo ang gawa ng Panginoon, expected na ikaw ay mas higit na sisikap. Titingalain ka ng mga tao. Gagawa ka ng mga kahimahimalang mga bagay na yung mga tao biglang, oh, galing niya. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Dahil hindi naman talaga mangyayari yun. Pero ganito, habang tayo binibigyan ng Diyos ng lakas, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan, gusto natin gamitin ang panahon na binibigay niya para magpagamit sa Diyos, para yung buhay na ibinigay niya ay magampanan natin yung kanyang utos at sa atin maganap ang kanyang mga kalooban. Ayaw nating sayangin ang kaisa-isang buhay na binigay niya. Tandaan niyo, hindi lang tayo nabubuhay, pero iniligtas tayo ng Panginoon at may dahilan yun. Gusto ng Panginoon magamit tayo para sa kanyang gawain. Kapag gano'n ang pagtanaw ng bawat totoong Kristiyano, hindi ba makikita natin na ang buong iglesia natin ay magiging lalong aktibo para sa gawain ng Diyos? Kasi malinaw sa bawat isa, ito ang nais siya, Panginoon, susundin ko kayo. Pero sa pag ang bawat Kristiyano may kanya-kanyang agenda sa buhay, may kanya-kanyang gustong gawin, nasa na ang iglesia? Imbis na magliwanag, nawawala yung liwanag sa madilim na mundo. Mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda, pero napakaseryoso din ang sabi ng Panginoon sapagkat tayo ang kanyang kinakausap. Sa commentary ni David Guzik, sa talatang ito ang kanyang pagkakasabi, Jesus did not mean greater in the sense of more sensational, but greater in magnitude. Hindi daw ibig sabihin ng Panginoon na kamangha-mangha, pero ang ibig niya sabihin, lalong mas malawak. Tutuloy ko. Sabi niya, Jesus would leave behind a victorious working family of followers who would spread His kingdom to more people and places than Jesus ever did in His life and ministry. Tandaan po natin, sa gitna ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, nilimitahan niya ang kanyang sarili kung kanino siya magmiministeryo. For 3.5 years, He concentrated on the Jews. And then, once in a while, may mga Gentiles na nakakakilala. Pero ang gagawa ng tungkulin na pag-abot sa iba pang mga Hudyo at lalo na sa buong mundo ay ang kanyang mga alagad. So, ibig sabihin, kung ganun ang plano ng Panginoon, tayo naman na nagsasabing tagasunod niya, pwede tayong maging tagasunod ng Panginoon at ipagpatuloy yung kanyang mga salita na itinuturo sa iba, yung kanyang mga ginawa bilang halimbawa sa iba, at abutin pa ang mas maraming tao sa iba't ibang lugar. Lalo na sa panahon natin, with the advancement of technology, mas madaling mag-travel, mas madaling mag-communicate. So in that sense, lumawak ang gawain na pwede nating gawin at kung sino ang pwede nating abutin. In fact, yung literal rendition o yung pagsasalin daw ng salitang greater works sa Filipino, lalong dakilang mga gawa, dapat daw nakasulat dyan, greater things o lalong dakilang mga bagay. Kasi yung salitang works, wala sa original Greek. So, ibig sabihin, hindi lang pinag-uusapan ng gawa, as in yung mga ginagawa, yung mga bagay na gusto ng Diyos mas lalawak pa. Sabi nga ni Leon Morris sa kanyang observation, pag binasa mo daw ang Book of Acts, ang aklat ng mga gawa, mapapansin daw,
kakaunti ang mga himala na ginawa ng mga apostol. Pero mas marami ang nakakilala sa Panginoon at mas marami ang naligtas. Di ba? Alam niyo naman, on the day of Pentecost itself, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu sa kapangyarihan at sabi doon, 3,000 mga tao ang nakakilala sa Diyos, naligtas at idinagdag sa iglesia. One day. That's Acts 2:41. 3,000 souls were saved. After that, in just a short time, in Acts 4:4, naging 5,000 ang bilang. Literally, sa kanila, nangyari yung sabi ng Panginoon, higit pa ang gagawin ninyo kaysa sa mga ginawa ko. Sa kapangyarihan ng Diyos, ginawa nila yun. Pero kapag iniisip natin, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya andito pa tayo Kaya meron pa tayong buhay at kalakasan. Kaya ginagabayan pa tayo ng Diyos. Napakaganda pa ng plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang tanong, interesado ka ba sa plano ng Diyos para sa iyo? At gusto mo ba na ialay ang iyong buhay para matupad ang kalooban ng Diyos para sa iyo? I think that's the main question. At yan din ang malaking kaibahan. Bakit sa iglesia natin, at marahil sa maraming iglesia, maraming nagsasabing Kristiyano ang hindi masigasig sa Panginoon at hindi naglilingkod sa Panginoon. Kontento na sila. Ganito lang. Hindi po, mga kapatid. Ang Panginoon na nagsabi at siyang tutupad ng kanyang mga sinabi. So, nasagot natin yung tanong, anong ibig sabihin ng greater works or greater things? Pangalawa, how can we do greater works? O ano ba ang mga kondisyon para maganap natin ito? Ang sabi ng Panginoon, kaya daw magagawa ng kanyang mga tagasunod, yung higit pa sa mga bagay na kanyang ginawa, sabi niya, because I go unto my Father, sapagkat pupunta ako sa aking Ama. Verse number 12, the second part. Ibig sabihin, pag alis sa Panginoong Jesucristo, siya namang darating ang banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, bibigyan niya ng kakayanan ang lahat ng mga tagasunod niya para gawin yung hindi nila kaya sa kanilang sarili. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Tingnan niyo, bago umalis ang Panginoon, sinabi na niya in John chapter 16, verses 7 to 8, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, para sa inyong kapakanan na ako'y aalis. Makakabuti pala para sa kanila. Bakit daw? Sapagkat kung hindi ako aalis, hindi darating sa inyo ang kaagapay. Sa ibang translation, mang-aaliw, the comforter, or sometimes called as the helper, the Holy Spirit. At kung ako'y aalis, isusugo ko siya sa inyo. Sa kanyang pagdating, ilalantad niya ang kamalian ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katarungan at sa paghatol. At ito ang isa sa pwede nating panghawakan. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Espiritu ninyo, hindi na kami nag-iisa. Hindi kami nagsasarili at hindi kami kailangang umasa sa sarili naming lakas. Sa inyo kami pwedeng umasa. Pag nanahan ng Diyos sa atin, hindi na siya aalis. Ang question na lang, ang kapangyarihan ba ng Diyos nararanasan mo sa iyong buhay? Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin. Siya ang gagabay sa atin. Siya magbibigay ng kalakasan para matupad natin ang utos ng Diyos. Kung wala ang banal na Espiritu, hindi tayo tunay na anak ng Diyos. At kung umaasa ka sa sarili mong lakas, babagsakan yan. Nasa iyo ba ang Espiritu ng Diyos? Ipinanganak ka na bumuli? At siya na ba ang nananahan sa iyo? O sarili mo pa rin ang nagpapatakbo ng buhay mo? Kaya hindi nakakapagtaka
ang utos sa Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Mapuspos kayo ng Spirito. Ibig sabihin, siya na ang may control ng buhay mo, hindi na ikaw. Walang bahagi dyan na para sa'yo. Lahat para sa Kanya. Siya na ang pumupuspos. Ibang usapin, yung nananahan siya sa'yo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ibang usapin pa rin, yung puspos ka ng Spirito at nararanasan mo ang kapangyarihan niya. Ano daw ang qualifications o yung tiningnan nila in the early church nung naghahanap sila ng mga first deacons, mga diakono? Masyado nang dumami ang mga naligtas. Sinong magme-ministeryo sa kanila? Sabi ng mga alagad, hindi namin iiwanan ang salita ng Diyos at pananalangin. Anong hinanap ng iglesia? Sabi sa Acts chapter 6 verse 3, mga gawa, kabanatang 6, talatang 3. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, good reputation, puspos ng Spirito, filled with the Spirit, at ng karunungan, with wisdom, na imaita talaga sa tungkuling ito. Again, naiisip ko tuloy, ilan sa atin, kung yan ang magiging batayan, ang may ganitong mga katangian. Naisip pa natin yan, mga kapatid. Bawat araw ng buhay natin, gaano tayo pinupuspos ng Spirito at gaano niya tayo pinapangunahan? O wala lang sa atin, kundi natin maranasan ang kanyang kapangyarihan. Kasi yun naman ang normal, para mang business as usual. Ilan sa atin ang may ganitong katangian? Now dito makikita natin ang kahalagahan ng dalawang aspeto na sinabi ng Panginoon. Dito papasok ang kahalagahan ng faith and prayer. Pananampalataya at pananalangin para magawa natin yung higit pang mga bagay na gusto ng Panginoon. Una, pananampalataya. Mapapansin nyo, sa maikling talata natin, 4 na beses binanggit yung salitang faith or believe o yung pananampalataya sa 3 talata. Sabi sa verse number 10, makikita nyo gaano kahalaga. Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Tinatanong niya si Philip. Verse number 11, sumasampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi, ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. And the 4th time it was mentioned in verse 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yung ating talata, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Notice the progression. Una, yung pananampalataya, ina-address niya si Philip. Hindi ka pa nananampalataya? Okay. Personal. Pangalawa, in-address niya na yung kabuuan ng mga alagad. Pangatlo, para sa lahat ng mga sasampalataya, hindi lang sa panahon nila, kundi hanggang sa panahon natin at sa mga darating pa. Palawak ng palawak. That's why I'm saying, these words should have an impact on us. Meron siya dapat dating. Meron siya dapat kurot sa puso. Kung di mo nararanasan, Kristiyano ka. Wala sa'yo yan. No. Dapat may kahulugan yan kung totoong anak ka ng Diyos. Of course, walang kabulan sa mga hindi totoong sumasampalataya sa Panginoon. Pero kung tayo ay mga mananampalataya, dapat merong halaga at gusto natin maganap to sa atin. Sabi ni Alexander McLaren, faith, the simple act of loving trust in Jesus Christ, opens the door of our hearts and natures for the entrance of all His solemn omnipotence.
Ang pananampalataya daw ang magbubukas ng daan para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos and makes us possessors of it. It is the condition and the only condition and plainly the indispensable condition of possessing this divine Christ's power that we should trust ourselves to Him that gives it. Ito lamang ang kaisa-isang kondisyon, yung totoong pagsampalatay sa Kanya para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kung hindi ka sumasampalataya sa Kanya, hindi nalulugod ang Diyos. And then He adds, and if we do, then we shall not trust in vain. But to us, there will come power that will surpass our desire and fill us with its own rejoicing and pure energy. Kapag naranasan mo to, yan ang pinakamahalagang pwedeng mangyari sa buhay mo. Hindi sayang ang panahong igugugol mo para hanapin ang Diyos, para magbigay ng panahon sa Diyos, para maranasan mo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Pinakamaganda yan. Nakakalungkot lang, maraming tao, feeling nila, sayang ang panahong manalangin. Sayang ang panahong magbasa ng Bible. Sayang ang panahong dumalo. Kaya pala hindi mo nararanasan ang Diyos sa buhay mo. Baguhin ng Diyos ang ating kaisipan, mga kapatid. At bigyan niya tayo ng higit pa at lumalagong pananampalataya para yung kapangyarihan ng Diyos na ito, yun ang maging totoo sa buhay natin. Hindi pa minsan-minsan palagian. Kaya kapag dumating sa panahong nangihina ka, dumating ang panahong malamig ang puso mo, dumating ang panahong ayaw mo na manalangin o magbasa, hindi natural sa'yo yan. Hahanap-hanapin mo dahil nararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Napakasarap, mga kapatid. I hope you desire this kind of experience from God. Old Testament pa lang sinabi na ng Diyos yan eh. Sabi sa 2 Chronicles 16:9, especially the first part, 2 Chronicles 16:9, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay napaparoot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa Kanya. Kahit noon pa naghahanap ng Diyos ng mga pusong matapat sa Kanya at gusto niyang iparanas ang Kanyang kapangyarihan. Lalo na nung tinupad ito ng pagdating ng Panginoong Jesucristo at pagdating ng Espiritu Santo sa kapangyarihan. Sino ba ang may pribilehiyo? Hindi ba dapat lalo sa atin ito? Pananampalataya. Pangalawa, pananalangin. Sabi sa 13 ng ating text in John 14:13, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Verse 14, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Again, kung babasahin nyo at pag-iisipan nyo ang mga salitang ito, nakakamanghang mga pangako. Anuman ang hihingin nyo, gagawin ko. Kung ito ay hihilingin nyo sa aking pangalan. Napakagandang pangako. Kung matututunan natin. Napakasarap tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kung hindi nyo kilala ang Panginoon, pangako ng Diyos, sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon, lalo na ng Panginoong Jesucristo, ay maliligtas. Kaya kanyang iligtas, kapatid. Tumawag ka sa Kanya ngayon. Huwag mo nang hayaan magtumagal ang panahon na hindi mo siya kilala. Kaya kanyang iligtas. Pero kailangan may paalala din tayo, babala, a word of caution. Para sa marami, pag sinabing in Jesus' name, Amen, parang magic formula. Basta ginagamit mo yung pangalan ni Jesus sa pagtatapos sa bawat panalangin, sigurado, papakinggan ng Diyos. Di nila naiisip, malalim ang ibig sabihin ng paggamit ng pangalan ni Jesus. Pag ginamit mo ang pangalan ni Jesus, pero puro
ang mga kahilingan mo pang sarili, palagay mo papakinggan ng Diyos? Alam natin hindi. Selfish motive eh. Ang paggamit sa pangalan ng Panginoon ay paggamit nito ng may buong mataas na respeto. Yung mataas na pagtingin. Bakit? Siya ang kataas-asa sa lahat, ang anak ng Diyos. Walang katulad niya. Kaya hindi mo pwedeng banggitin ang pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan. Napakadakila niya eh. At yung kanyang pangalan speaks of His person, kung sino siya. Jesus ay tagapagligtas. Siya ang Kristo na siyang isinugo ng Diyos, pinadala ng Diyos. He's the Messiah. And then He is Lord, Panginoon. Napakataas ng ating Panginoong Jesucristo. It speaks of His character, yung kanyang katangian. At kapag tayo lumalapit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, remember, hindi sa pangalan natin, as if we have a blank check. Kahit ano hihilingin mo, sa pangalan ko. Eh walang halaga yan kung wala kang account sa bangko. Kahit sulat mo pangalan mo, mag-withdraw ka ng 10 million pesos, walang kwenta yan. Wala ka ng karapatan dun eh. Pero sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, pwede tayong tumawag at yun ang pinapakinggan ng Ama. Dahil siya yun. As if siya ang mangingi. Ito nga daw ang totoong pagsubok ng totoong pananalangin. The true test of prayer. Ito ba? Masasabi mo kapag nananalangin ka, masasabi mo ng buong puso sa pangalan ni Jesus na parang siya ang nananalangin? Kaya mo bang sabihin yung panalangin mo ng buong conviction, buong puso, as if ang Panginoong Jesus mismo nananalangin? Sigurado? Hindi ka pwede, kung gayon, manalangin kung ang gusto mo maghigante. Hindi ka pwedeng manalangin kung makasariling ambisyon o kung hindi mo alam kung ano yung gusto ng Panginoon. At ang hinihingi mo, kabaligtaran, yung ayaw ng Diyos, hihilingin mo pa. Paglabag na nga sa salita niya, pinapaalalahanan tayo. Ibig sabihin, iisa ang isip at puso natin sa gusto ng ating Panginoon. Kapag tayo nananalangin sa pangalan ni Jesus, ito rin yung gusto niya para sa atin. Kaya pala, ipagkakaloob niya. Kaya sabi ng Panginoon in verse 13, pwede niyang sabihin, ano mang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin. Bakit? May mas mataas na layunin eh. At ano yun? Upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. It is for the glory of God. Kaya, pag naintindihan natin to, at naging marugdog tayo sa pananalangin, at yung pinapanalangin natin, yung gusto ng Panginoon, at ang pananalangin natin ay makapagbibigay kalwalatian sa Diyos Ama at sa Diyos Anak, matitiyak natin yung panalangin natin, sasagutin ng Panginoon. Sa Kanya rin ang galing yan. Naintindihan po natin? Napakasarap manalangin kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat pala makilala natin ang Diyos, malaman natin ang Kanyang mga salita, at yun mismo ang ating ipapanalangin. Kaya yung huling talatang binanggit natin sa verse 14, sabi niya, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Question. Handa na ba tayong humingi ng mga dakilang bagay na alam natin kalooban ng Diyos? Handa na ba tayo na magpagamit sa Panginoon ng buong buo para magawa ang Kanyang gawain at ang kaharian niya ay lumawak pa habang tayo ay nabubuhay? Handa na ba tayo dyan, mga kapatid? Alam nyo, kung handa na yung puso natin, we will be excited to trust our great God. And He can accomplish so much more than we can ever
ever expect. Yun ang napakasarap na maranasan ng bawat isa na anak ng Diyos. Panginoon, kung ito po ay magbibigay karangalan sa inyo, gamitin niyo ako. Panginoon, kung yung binigay niyong buhay, kalakasan, yung panahon, yung mga talento, ay magbibigay kaluwalhatian, gagamitin ko para sa inyo, Panginoon. You will not request anything less. Hindi ka nahihingi ng mas maliit pa dyan. Bakit? Gusto mo nang ipagkaloob lahat sapagkat siya naman ang karapat dapat nung ibinigay niya ang lahat para sa atin dahil sa kaligtasan na meron sa Panginoong Jesus. Kapatid, as the Lord was speaking to me, naiisip ko about this sa atin. Nawa iahon tayo ng Panginoon doon sa maliit na pagtanaw sa Kanya. Iahon tayo ng Diyos sa maliit na pagnanais ng Kristiyano na eto lang ang Kristiyano, pwede na yan. Madalo naman ako. Hindi ka ba naghahanap ng higit pa sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos siya sa buhay mo at mas marami pa ang mapagpala dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. May the Lord be pleased to use us. Let's pray. Almighty Father, purihin po ang inyong pangalan sapagkat kayo ang nakababatid ng aming isip at puso at wala kaming pwedeng itago sa inyo. Gaano man ito kaliit. We pray that you would continue to search our hearts and know us. Try our thoughts and see if there be any wicked way in us. And lead us in the way everlasting. Salamat sa inyong mga salita at bilang pagpapaalala sa amin, Panginoon. Bilang mga anak ninyo, we want to honor you. Pero alam namin bago maganap yun, maging handa kaming isuko ang lahat sa buhay namin. Kung kami may kasalanan, patawarin niyo kami, Panginoon. Kung matagal na kami nagpe-play church, hindi kami seryoso sa inyo, at hangad lang namin makita ng mga tao, Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. We stand before you, naked and without anything that can be hidden from you. Kumilos kayo sa buhay ng aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Habang naririnig nila ang inyong mga salita, naisin nila, Panginoon, na sila rin ay makaranas ng presensya ninyo sa kanilang buhay ng totoong kaligtasan. Tanging sa Panginoong Jesucristo nagmumula. At sa gayon ay mararanasan nila ang ibig sabihin ng mabuhay. At ang kanilang direksyon ay magbabago patungo sa inyo, Panginoon. Kumilos kayo sa isang makapangyarihang paraan. Be thou exalted in the name of our Lord Jesus Christ.